Alam mo ba na may mga paraan para baliktarin ang kapangyarihan ng isang tao laban sa kanya? Kahit hindi ka sumisigaw, kahit hindi ka nakikipagtalo, at kahit hindi ka gumaganti ng direkta. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga madidilim pero epektibong psychological tricks na pwede mong gamitin para makawala sa kontrol ng iba. Hindi ito tungkol sa pananakot, kundi tungkol sa pag-unawa kung paano gumagalaw ang power sa isip ng tao. Number 1. Silent disobedience. Ang silent disobedience ay parang lihim na armas laban sa mga taong gustong ikontrol ka. Simple lang ang ideya. Sumasang-ayon ka sa salita pero hindi mo sinusunod sa gawa. At ang pinakamalupit dito, wala silang maipapakitang ebidensya na lumalaban ka. Isipin mo ganito, may boss ka na mahilig magbigay ng utos kahit hindi makatwiran. Sa harap niya, tango ka lang. Yes po, noted po. Pero sa likod, hindi mo agad tinutupad o minsan hindi mo tinutupad talaga. Ano ang nangyayari? Unti-unti siyang mawawalan ng kapangyarihan dahil napapansin niya na kahit gaano siya kaingay, wala namang resulta. Para itong isang tao na paulit-ulit nagsasabing, gawin mo to, gawin mo yan. Kapag sumagot ka ng, opo, pero hindi ka kumikilos, napipilitan silang ulit-ulitin hanggang sila mismong mapagod. Ang dati nilang authority ay unti-unti nababawasan kasi hindi na effective ang boses nila sa'yo. Kasi sa isip ng taong controlling, power equals immediate obedience. Pero kung ang sagot mo ay oo sa labas at hindi sa loob, nalilito sila. Hindi sila makahanap ng rason para pagalitan ka. Kasi technically, sumasang-ayon ka naman, pero ang epekto, parang naubusan sila ng bala. Kung may kaibigan kang lagi kang kinukontrol, tipong dito tayo kumain, ito suotin mo, o ganito gawin mo. Minsan mas effective na hindi ka direktang tumanggi. Sumang-ayon ka lang, sige. Pero sa dulo, gagawin mo pa rin ang gusto mo. At ang nakakatawa, mapapansin nila na kahit anong pang dikta nila, ikaw pa rin ang susunod. Kung iisipin mo, silent disobedience ay parang tubig. Hindi siya marahas, hindi siya maingay. Pero kapag tumatama sa bato ng paulit-ulit, unti-unti itong nababasag. Ganito ang lakas ng katahimikan at hindi pagsunod. Hindi halata, pero matindi ang epekto. Number 2. Feigning ignorance. Ibig sabihin, magpanggap ka na parang wala kang alam. Minsan, ang pinakamatalinong paraan para talunin ng isang taong gustong maging pinakamatalino sa kwarto ay ang magpanggap ka na wala kang alam. Oo, parang kontradiksyon, pero dito pumapasok ang lakas ng feigning ignorance. Kung may taong laging nagmamarunong, mahilig mangutya o ginagamit ang kaalaman niya para kontrolin ng iba, natural na reaksyon mo ay makipagpaligsahan. Gusto mong ipakita na hindi lang siya ang may alam. Pero ang problema, kapag pumatol ka, lalo ka lang nahuhulog sa bitag niya. Kaya imbis na makipaglaban ng talino, magpanggap kang inosente. Sabihin mo, talaga? Ganun pala yun? Hindi ko alam yan . Kapag iniisip ng isang tao na mas mababa ang alam mo, nagiging kampante sila. At doon ka nagkakaroon ng kalayaan kasi hindi ka nila tinitingnan bilang banta. Habang abala sila sa pagpapakitang gilas, ikaw naman ay nakakaipon ng impormasyon. Ang irony dito, mas natututo ka habang pinapaniwala mo silang wala kang alam. Isipin mo nasa trabaho ka, may office mate kang laging nagyayabang tungkol sa bagong system na siya lang daw ang nakakaintindi. Imbis na makipagdebate, sabihin mo, ay ganun pala yun? Ang galing mo naman. Paano ulit gumagana yan? Ang mangyayari, siya mismo ang magtuturo sa'yo ng lahat ng alam niya na parang libre mong nakukuha ang sekreto niya dahil pinakain mo siya sa ego niya. Kung nasa barkadahan ka at may isa na laging nagkikwento na parang siya lang ang eksperto sa lahat ng bagay, sports, politika, gadgets, madali kang mababad trip. Pero kapag pinili mong magpanggap na, ganun ba? Hindi ko alam. Explain mo nga ulit. Siya mismo ang maglalabas ng lahat ng impormasyon. Ang hindi niya alam, ikaw na ang may edge kasi alam mo rin kung saan siya mahina. Ang tao kasi ay may natural na pagnanais na magbukhang matalino at superior. Kapag pinakain mo ang ego nila sa pamamagitan ng pagpapanggap na ignorante ka, lalo silang bumibigay. Pero sa ilalim, ikaw ang nagdidikta ng direksyon ng usapan. Para kang nagmamaneho ng kotse habang pinapaniwala mo siyang siya ang may hawak ng manibela.
Para itong chess game. Sa umpisa, parang binibigay mo ang maliliit mong pyesa. Nagpapanggap kang mahina. Pero habang abala ang kalaban sa pagkuha ng mga yon, dahan-dahan kang nagpuposisyon ng mas malalakas na galaw hanggang sa isang iglap, checkmate na siya. Kung sa silent disobedience ay lakas ng katahimikan, dito naman sa feigning ignorance, lakas ng pagpapakumbaba ang sandata mo. Hindi mo kailangan patunayan na ikaw ang pinakamatalino. Kasi minsan, ang tunay na matalino, siya yung marunong magpanggap na walang alam. Number 3, the delayed reaction. Kung may isang technique na nakakabaliw sa mga taong gusto ng mabilisang resulta, ito na yon, the delayed reaction. Ang sekreto, huwag kang mag-react agad. Hindi mo kailangang tumanggi. Hindi mo kailangang makipagbanggaan. Ang gagawin mo lang ay patagalin. Bakit ito powerful? Kasi karamihan ng taong controlling, umaasa sila sa bilis ng tugon. Kapag nag-utos sila, gusto nila instant. Kapag nagtanong sila, gusto nila diretsong sagot. Kapag galit sila, gusto nila makuha ang reaksyon mo agad. Pero kapag binitawan mo ang delayed reaction, nawawala ang momentum nila. Ang apoy ng authority nila ay unti-unting namamatay kasi hindi ka nagbibigay ng gasolina. May boss kang mahilig mang pressure, biglang nag-email ng pakisubmit ito ngayon na. Imbis na magmadali, sagutin mo ng noted po, I'll work on it. Pero wag mong ibigay agad. Palipasin mo ang oras, saka mo ibigay. Sakto pa rin, pero hindi agad-agad. Anong epekto? Nagsisimula silang mawala ng pakiramdam ng absolute control kasi hindi nila kayang diktahan ang ritmo mo. Isipin mo may kaibigan kang laging demanding. Tipong, dapat dito tayo kumain ngayon. Reply ka agad sa chat ko. Kung hindi ka agad nagre-react, nagbasa ka muna, huminga ka muna, at saka ka sumagot after ilang oras, mapapansin mong nawawala yung init ng demand niya. Dahil sa delay, nawawala rin yung power ng urgency niya. Sa utak ng tao, ang control ay nakaangkla sa immediate compliance. Kapag hindi mo ibinigay ang instant na gusto nila, sila mismo ang na-stress. Unti-unti, sila ang nagiging prisoner ng sarili nilang expectations. Ang delayed reaction mo ay parang salamin. Pinapakita mo sa kanila na hindi lahat ng bagay umiikot sa bilis nila. Parang suntok na mabagal mong iniwasan. Kung sasabay ka agad, masasaktan ka. Pero kung hihintayin mong lumagpas ang suntok bago ka gumalaw, makikita mo silang mismo ang nawala ng balanse. Ganito ang epekto ng delayed reaction. Hindi ikaw ang napagod, sila ang naubusan ng lakas. Hindi rin ito halatang rebellion. Kung sasabihin mong, ayoko, makikita nilang lumalaban ka. Pero kapag na-delay lang ang response mo, walang ebidensya na tumutol ka. Sa labas, parang sumunod ka pa rin. Pero sa loob, ikaw ang may hawak ng oras at direksyon. Kung iisipin mo, ang delayed reaction ay simpleng strategy. Huwag kang magpa-pressure. Kasi sa dulo, ang taong hindi agad nagre-react, siya ang nagkakaroon ng kontrol sa tempo ng laban. Number 4, information starvation. Kung may isang bagay na sobrang kinakailangan ng mga taong mahilig magkontrol, ito ay impormasyon. Kapag alam nila ang bawat detalye tungkol sa'yo, kung nasaan ka, ano ang ginagawa mo, anong plano mo, parang hawak nila ang lahat ng string ng buhay mo. Kaya ang pinaka-epektibong paraan para baliktarin ang kapangyarihan nila ay ang information starvation, ang sadyang pagkakait ng impormasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Simple, huwag mong ibigay ang lahat ng alam mo. Limitahan mo ang access nila sa buhay mo. Kapag nagtanong sila, sagutin mo ng konti lang, sapat para hindi ka mukhang rude, pero kulang para hindi nila mabuo ang buong larawan. Halimbawa, may office mate kang usisero. Gusto niya laging updated sa galaw mo kasi ginagamit niya ito para iangat ang sarili niya sa boss. Kapag tinanong ka ng anong project ang hawak mo ngayon, imbis na magbigay ng buong detalye, sagot ka lang ng ongoing lang, medyo busy. Tapos lipat ka ng topic. Ano nangyayari? Hindi siya makakuha ng bala laban sa'yo. Napipilitan siyang mag-speculate at doon ka nagiging malakas kasi kontrolado mo ang information flow. Isipin mong may kaibigan kang laging nangingialam. Sino kasama mo kahapon? Ano ginawa mo? Magkano ginastos mo? Kung lagi kang transparent, masasanay silang may hawak silang kapangyarihan sa'yo. Pero kung ang sagot mo ay simple lang, may inasikaso lang, lumabas lang sandali, hindi nila makukuha ang gusto nilang kontrol. At mapapansin mo, sila pa ang nauubusan ng pasensya
at kumakabado. Ang power ay parang apoy na pinapagana ng kahoy. Sa dynamics ng tao, ang apoy ay control at ang kahoy ay information. Kapag hinayaan mong marami silang kahoy, lalakas at lalaki ang apoy nila. Pero kung kukunin mo ang kahoy, ibig sabihin, kulang ang impormasyon na makukuha nila. Unti-unti ring mamamatay ang apoy. Para itong laro ng chess, kung ibubunyag mo agad ang lahat ng plano mo, madaling makakahanda ang kalaban. Pero kung limitado ang nakikita niya, isang piyesa lang dito, isang piyesa lang doon, magiging balisa siya kasi hindi niya mahulaan kung saan ka babanat. Ang hindi niya alam, doon ka na pala nagsiset up para sa checkmate. Bakit ito engaging at effective? Kasi pinapakita mo na hindi mo kailangang sumigaw o makipagtalo para maging may kontrol. Minsan, sapat na ang pagpapakain ng kakarampot na impormasyon para sila mismo ang mabaliw sa kakahanap ng sagot. At habang abala sila sa paghahanap, ikaw naman ay malaya at hindi nila mapakialaman. Hindi ito ibig sabihin na dapat maging cold o rude ka. Ang sekreto sa information starvation ay subtlety. Sagutin mo sila ng tama pero kulang. Magbigay ka ng pangkalahatan pero hindi ng specifics. Kapag tinanong, anong plano mo this weekend? Sagutin mo ng, may aasikasuhin lang ako. Hindi mo kailangang sabihin kung saan, kung anong oras at kung sino ang kasama mo. Sa madaling salita, information starvation ay parang pagtatago ng susi sa bulsa mo. Pwede mong ipakita ang lock, pwede mong ipakita ang pinto, pero hindi mo kailanman ibibigay ang susi. At sa dulo, sino ang tunay na may kapangyarihan? Ikaw, dahil nasa iyo ang impormasyon. Number 5, agree to disarm. Kung may isa kang taktika na parang simpleng oo, pero sa likod nito ay may matinding psychological power, ito na ang tinatawag na agree to disarm. Ang prinsipyo nito ay ganito. Kapag ang tao ay umaasa na lalaban ka, pero pumayag ka imbis na tumanggi, nawawala ang thrill at puwersa ng kanilang kapangyarihan. Ang mga taong gustong magdomina, sanay sila sa resistance. Gusto nila yung feeling na kailangan nilang mangibabaw. Kapag lumaban ka, doon sila nag-i-enjoy. Doon lumalakas ang drive nila. Pero kung pumayag ka agad, parang nawalan sila ng kalaban. Wala nang tensyon, wala nang challenge, at unti-unti nilang nararamdaman na hindi na ganun kasaya ang kanilang power trip. Isipin mo, may office mate kang mahilig mangutusan, kahit hindi naman siya boss. Kung sinabihan ka ng, ikaw na mag-print yan, ikaw naman walang ginagawa eh. Natural na instinct mo ay makipagtalo. Pero kung sasabihin mo lang, sige ako na, mawawala yung inaasahan niyang banggaan. At ito ang twist, kapag paulit-ulit siyang humihingi ng pabor at lagi kang oo, mapapansin ng iba na siya pala ang abusado, hindi ikaw. Unti-unti, siya mismo ang mawawala ng credibility. Kung may kaibigan kang laging bossy, dito tayo kumain, ganito gawin natin. Minsan mas effective na sumang-ayon ka na lang. Sige, okay lang. Pero ang sekreto, kapag nakikita nilang hindi ka nagre-react, hindi ka nagre-reklamo, nawawala rin yung saya nila sa pagiging dominante. At ang ending, sila mismo ang mapapaisip, bakit parang wala ng thrill sa pagpipilit ko? Sa utak ng tao, ang power game ay parang tug of war. Kapag hinila ka nila at hinila mo pabalik, doon nagiging exciting. Pero kapag binitawan mo ang tali at kapag wala ng tensyon, wala na rin silang makuhang satisfaction. Kaya minsan, ang pinakamalakas na depensa ay hindi paglaban, kundi pagpapaubaya sa tamang paraan. Para itong suntok na inaasahan ng kalaban na sasaluhin mo. Ang expectation niya ay may impact, pero kapag inunahan mo ng, oo sige, bigla siyang mawawala ng pwersa. Parang binato niya ang suntok sa hangin. Siya mismo ang nawala ng balanse. Ang agree to disarm ay hindi pagiging mahina. Ito ay strategic. Kasi sa paulit-ulit na oo mo, hindi ikaw ang nagmumukhang masunurin. Sila ang nagmumukhang desperado at makulit. Ang iba sa paligid, makikita kung sino talaga ang abusado. At yun ang pinaka-epektibong paraan para baliktarin ang kapangyarihan nang hindi mo kailangan sumigaw o lumaban ng direkta. Ang sikreto dito ay timing. Hindi ito ibig sabihin na lagi kang papayag sa lahat. Ang ibig sabihin, piliin mo kung kailan mo gagamitin. Sa mga sitwasyong malinaw na gusto ka lang i-dominate, minsan mas matinding suntok ang tahimik na pagsang-ayon kaysa malakas na pagtutol. Kaya sa agree to disarm, tandaan mo ito. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang hindi, kundi ang matalinong oo. Number 6,
Strategic withdrawal. May mga laban na hindi para panalunin sa harap ng lahat. May mga laban na ang pinakamatalinong gawin ay umatras. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas malakas ka sa pagpili ng oras at lugar ng laban. Dito pumapasok ang tinatawag na strategic withdrawal. Ang strategic withdrawal ay hindi pagtakas dahil natatakot ka. Ito ay kusang pag-atras para ikaw ang makapili ng timing, posisyon at sitwasyon na mas pabor sa'yo. Sa psychology ng power, kapag lagi kang available at present sa kanilang laro, ikaw ang nasusunod sa tempo nila. Pero kung bigla kang umatras, ikaw ang nagdidikta ng bagong tempo. Isipin mo, may boss o katrabaho na mahilig kang i-pressure. Lagi kanyang tinatawag kahit sa maliliit na bagay. Kung palagi kang andyan agad, masasanay siya na kaya kanyang kontrolin anytime. Pero kung minsan, bigla kang hindi available, nasa ibang task ako, out of office ako for now, mapapansin niyang hindi kanya basta-basta mahila. Ang withdrawal mo ang nagtuturo sa kanya na hindi siya laging sentro ng oras mo. Kung may kaibigan ka o partner na laging gusto ay ikaw ang sumusunod sa gusto nila. Saan kakain, saan pupunta, anong gagawin. Subukan mong hindi sumipot minsan. Hindi dahil nagtatampo, kundi dahil pinili mong umatras. Ang hindi nila inaasahan, mawawalan sila ng target na makukontrol. At sa absence mo, mararamdaman nila ang halaga mo. Ang taong controlling ay umaasa sa presensya mo para magawa nila ang power play. Kapag nawala ka bigla, parang nawala rin ang stage kung saan sila bida. Ang withdrawal mo ay parang pag-alis ng ilaw sa spotlight. Kahit gaano sila kagaling umarte, wala silang audience. At alam mo kung sinong nagpatay ng ilaw? Ikaw. Para itong laro ng boxing. Kung makikipagsabayan ka sa bawat suntok ng kalaban, mas mabilis kang mapapagod. Pero kung bigla kang umatras, bigla kang mag-step back at hayaan siyang sumuntok sa hangin, siya ang unang manghihina. Ang pag-atras mo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng kontrol. Kasi pinapahinga mo ang sarili mo habang pinapagod mo siya. Sa buhay, sanay tayo na kapag umatras ka, parang talo ka. Pero sa strategic withdrawal, baliktad ang nangyayari. Mas nagiging malakas ka kasi ikaw ang pumipili kung kailan ka papasok at kailan ka lalabas. Hindi mo pinapaikot ang sarili mo sa laro nila. Sila ang napipilitang umikot sa kawalan mo. Ang sikreto dito ay subtlety. Hindi mo kailangang ipangalandakan na umaalis ako kasi sawa na ako. Mas effective kung tahimik at natural ang withdrawal mo. Bigla ka lang hindi available. Bigla kang busy. Bigla kang nag-focus sa sarili mong bagay. Sa ganitong paraan, hindi nila alam kung paano ka habulin. Kaya tandaan mo, strategic withdrawal ay hindi pagtakas. Ito ay isang matalinong pagpili. Kasi minsan, ang tunay na panalo ay nasa taong marunong umatras. Para sa tamang oras, ikaw naman ang bumawi ng mas malakas. Number 7. Mirror technique. Kung may isang simpleng paraan para basagin ang kapangyarihan ng isang tao nang hindi ka nagsasalita ng kahit anong kontra, ito na ang mirror technique. Ang ideya dito, kung ano ang ibinibigay nila, yun din ang ibinabalik mo, parang salamin. Ang mga taong controlling o dominant ay umaasa sa kanilang tono, kilos at energy para makuha ang gusto nila. Kapag malakas silang magsalita, inaasahan nilang matatakot ka. Kapag minamaliit ka nila, gusto nilang maramdaman mong maliit ka talaga. Pero kung gagamitin mo ang mirror technique, babalik sa kanila ang mismong energy na inilabas nila. At ang resulta, para silang nakikipag-usap sa sarili nila at doon sila unti-unting nababaliw. May boss kang laging galit at pasigaw kung mag-utos? Sa halip na matakot o sumigaw pabalik, gayahin mo subtly ang tono at bilis ng salita niya. Kung bigla siyang nagsabi ng, "Bakit di pa tapos yan?" Sagutin mo ng kalmadong tono pero kapareho ng rhythm. "Bakit di pa tapos yan?" "Tama po, inaayos na." Hindi ito panggagaya na nakakainsulto, kundi subtle mirroring lang. Mapapansin mo, nawawala ang puwersa ng sigaw niya kasi parang nakikipag-usap siya sa sarili niya. Isipin mo may kaibigan kang mahilig magdrama. Malakas ang gestures, malakas ang tono, at parang lagi kang mali. Kung gagamitin mo ang mirror technique, gagayahin mo subtly ang body language niya. Parehong tikwas ng kamay, parehong bilis ng pagsasalita. Ang mangyayari, bigla siyang magiging self-conscious. Parang may salamin siyang hawak at nakikita niya kung gaano siya ka-overacting. Bakit effective ito? Kasi karamihan ng tao ay hindi nakikita ang sarili nilang ugali.
Pero kapag na-mirror mo sila, bigla nilang nararamdaman ang epekto ng kanilang sariling behavior. At dahil hindi nila ito sanay makita, nawawala ang kanilang sense of dominance. Para itong martial art na Aikido, hindi mo kailangang kontrahin ng suntok ng suntok. Ang ginagawa mo lang ay ginagamit ang energy ng kalaban pabalik sa kanya. Ang mirror technique ay ganun din. Hindi ka direktang lumalaban, pero pinapabalik mo ang kanilang lakas hanggang sa sila mismo ang mawala ng balanse. Minsan, hindi kailangan ng malakas na boses para ipaalam na hindi ka basta-basta kukontrolin. Sapat na ang pagiging salamin. Kasi isipin mo, gaano ka nakakailang kapag naririnig mo ang sarili mong tono mula sa ibang tao. Ganoon din ang mararamdaman ng isang dominanting tao sa mirror technique. Parang biglang nawala ang bisa ng kanilang kapangyarihan. Ang sikreto dito ay subtlety. Huwag mong gagayahin ng lantaran kasi baka isipin nilang niloloko mo sila. Kailangan sapat lang para maramdaman nilang familiar pero hindi halatang intentional. Sa ganitong paraan, hindi nila alam kung bakit sila biglang nawala sa momentum. Pero alam mong ikaw ang may kontrol ng sitwasyon. Kaya tandaan mo, sa mirror technique, hindi mo kailangang makipagsabayan ng lakas. Sapat na ang pagiging salamin. Dahil sa huli, walang mas nakakairita sa isang tao kundi makita ang sarili nilang ugali na ibinabalik sa kanila. Number 8. The weakness spotlight. Lahat ng tao, kahit gaano pa sila kalakas, katalino o ka-powerful, may tinatago silang kahinaan. Pwedeng insecurity sa itsura, pwedeng sa edad o posisyon, o kahit simpleng mannerism na ayaw nilang mapansin. At dito pumapasok ang the weakness spotlight, isang dark psychological trick kung saan hindi mo sila direktang ina-attack pero subtly mong inilalabas sa liwanag ang kahinaan nila hanggang sa sila mismo ang maparalyze. Ang taong dominant o controlling ay umaasa na ang imahe nila ay buo at matatag. Kapag na-highlight mo ang isang maliit na butas sa armor nila, kahit simpleng biro lang o casual na obserbasyon, para mo na rin tinusok ang kanilang ego. Hindi mo sila sinisigawan, hindi ka lantaran na lumalaban, pero unti-unti mo silang pinapaalalahanan na hindi sila perfect. Halimbawa, may office mate kang laging nagyayabang na siya ang pinakamagaling. Alam mong insecure siya sa edad kasi madalas niyang ikumpara ang sarili sa mas batang empleyado. Kaya sa meeting, kapag nagsimula na naman siyang magyabang, banayad mong babanggitin. Grabe, nakakabilib ka. Parang kabataan pa rin ang energy mo ah. Sa labas, parang compliment. Pero sa loob, pinaparamdam mo sa kanya yung edad na ayaw niyang mapag-usapan. Sa mga sumunod na araw, mapapansin mong mas nagiging conscious siya tuwing may kabataan sa paligid. Halimbawa, may kaibigan kang laging nagpapakita na siya ang pinakamaganda sa grupo. Alam mong insecure siya sa balat niya, kaya habang nag-uusap, casual mong babanggitin. Uy, napansin ko, gumanda lalo kutis mo ngayon ah. Anong skincare gamit mo? Parang puri, pero ang effect, lalo niyang naiisip yung insecurities niya. At habang iniisip niya ito, nababawasan ang confidence niya na i-dominate ang iba. Bakit effective ito? Kasi ang tao, kapag naalala ang kahinaan nila, nagiging defensive. Imbis na magpatuloy sa pagiging dominante, napupunta ang energy nila sa pagtatago o pagtatakip. Para silang sundalo na biglang napansin na butas ang armor nila. Hindi na sila makalaban ng buo kasi takot silang tamaan sa kahinaan na yun. Isipin mo parang spotlight sa entablado. Habang nasa gitna ng stage ang isang performer, confident siyang siya ang star. Pero bigla mong i-zoom in ang ilaw sa mantsa sa kanyang damit. Bigla siyang nagiging conscious at kahit anong galing ng performance niya, hindi na siya makafocus. Ang audience, nakatingin na rin sa kahinaan niya. Ang kagandahan ng weakness spotlight ay hindi mo kailangang maging lantaran. Minsan, isang banayad na komento lang, isang biro o isang compliment na may double edge, sapat na para sila mismo ang mawalan ng lakas. Dahil ang tao, kapag na-trigger ang insecurity nila, sila mismo ang bumibitaw ng hawak nilang kapangyarihan. Pero gamitin mo ito ng maingat. Ang sobra o masyadong halata ay pwedeng magmukhang insulto at magdulot ng gulo. Ang sekreto ay subtlety. Yung tipong hindi nila masabi kung compliment ba o tukso, pero ramdam nilang tinamaan sila. At kapag nagawa mo ito ng tama, sila mismo ang magbabawas ng lakas nila habang ikaw ay tahimik na nananatiling composed. Kaya tandaan mo, sa The Weakness Spotlight, hindi mo kailangan sirain sila ng malakas. Sapat na ang isang maliit na ilaw sa kanilang insecurities at sila na mismo ang mauupo sa spotlight. Number 9. Paradoxical praise.
Kung may isang teknik na nakakabaliw sa mga taong dominant o kontrolado, ito ay paradoxical praise. Isang banayad na biro at papuri sa parehong oras na nagiging psychological leverage mo. Ang ideya, puriin sila sa bagay na hindi sila magaling para sila mismo nga pressure na patunayan na totoo ang sinabi mo. Ang mga taong gustong magpakitang gilas ay umaasa sa ego boost para maramdaman nilang sila ang may hawak ng sitwasyon. Kapag sinabi mo sa kanila, ang galing mo pala dito, pero medyo challenging din. Or, wow, iba ka talaga sa ganitong bagay, parang kailangan ko pa ng tips sa'yo. Nagkakaroon sila ng cognitive dissonance. Sa isip nila, iniisip nila, talaga ba? Hindi naman ako ganun ka-perfect. Kaya natural na instinct nila ang patunayan na totoo ang papuri mo. Halimbawa, may office mate kang laging nagbabalak na ipakita na siya ang pinakamagaling sa Excel. Pwede mong sabihin, wow, ang galing mo pala sa formulas, pero parang may mas madali pa rin paraan. Gusto mo ipakita sa akin? Ang nangyayari, hindi niya ma-imagine na may ibang nakaka-appreciate sa galing niya, pero may pagkukulang. Sisikapin niyang i-prove sa'yo na siya talaga ang expert, pero sa proseso, ikaw ang nagdidikta ng galaw niya. Halimbawa, may kaibigan kang laging nagpapakita na siya ang pinakamarunong sa grupo. Sa halip na direktang kontrahin, sabihin mong, ang galing mo talaga sa topic na to, pero parang kailangan ko pa ng explanation baka hindi ko makatch up. Parang puri, pero may hint ng challenge. Natural na reflex nila ang ipaliwanag at patunayan na totoo ang galing nila. Pero sa uli, ikaw ang may kontrol ng usapan. Ang paradoxical praise ay nagtitrigger ng ego drive. Ang utak ng tao ay gustong itama ang dissonance. Gusto nilang maging consistent sa nakaraang papuri. Kaya sila mismo ang gumagawa ng effort para magpakitang gilas. At ikaw, tahimik ka lang, pero ikaw ang may hawak ng laro. Para itong pagbigay ng maliit na push sa swing. Ang swing ay unti-unti lang gumagalaw sa simula. Pero kapag hinikayat mo ng banayad, ang taas ng swing mo pero parang kaya pang mas mataas. Sila mismo ang mag-e-effort para umabot sa tuktok. Ikaw ang nagdikta ng momentum nang hindi ka nagmamadali o nagpapwersa. Ang galing ng paradoxical praise ay hindi sa pagbibigay ng insulto o kritisismo. Ang galing nito ay subtlety. Nagbibigay ka ng papuri pero may twist na nagiging internal challenge sa kanila. Unti-unti, sila mismo ang nagiging prone sa overthinking at pressure habang ikaw ay nananatiling composed. Gamitin ito sa mga taong mahilig magpakitang gilas o may mataas na ego. Hindi lahat ng tao ay sensitive sa paradoxical praise, kaya piliin ang tamang moment. Kapag nagamit mo ng tama, sila mismo ang nagiging prisoner ng sariling drive na patunayan ang sarili nila, habang ikaw ay nananatiling malakas sa mental game. Sa madaling salita, paradoxical praise ay parang mahiwagang combo. Puri plus subtle challenge equals sila mismo ang gumagawa ng work para sa'yo. Number 10. The Eco Trap. Kung may isa kang subtle na trick para ipakita na kontrolado mo ang usapan nang hindi ka diretso lumalaban, ito ay ang The Eco Trap. Ang ideya, ulitin mo lang ang sinasabi ng ibang tao sa paraang nagpapakita ng atensyon, pero hindi ka nagbibigay ng personal na opinyon, hanggang sa sila mismo ang nauubos sa sariling salita. Ang mga taong mahilig magdumina o mangutya ay umaasa sa reaksyon mo. Gusto nilang makita kung paano ka magre-respond. Kapag nagbigay ka ng direct response, nagiging interactive ang power dynamic. Pero kung uulitin mo lang ang sinabi nila, parang salamin o echo, nawawala ang tensyon. Ang kalaban, sila ang na-stress sa sobrang pagpapaliwanag o pagtatanggol sa sarili nila. Halimbawa, may office mate kang laging gustong ipakita na siya ang tama sa isang proseso. Sabi niya, dapat ganito ang flow ng report kasi ganito Imbis na kontrahin mo o magbigay ng iba pang approach, ulitin mo lang ng bahagya. Ganito ang flow ng report kasi ganito. Ganun pala. Makikita mo, mapapansin mong paulit-ulit siyang mag-i-explain. Nagdadagdag ng detalye para lang patunayan sa sarili niya at sa'yo na tama siya. Sa proseso, ikaw ay tahimik lang, pero sila ang nagiging abala at stressed. Halimbawa, may kaibigan kang laging nagpapakita ng superior knowledge sa grupo. Sabi niya, alam mo, ang totoo, dapat ganito gawin sa situation na to. Imbis na sabihan siyang mali, ulitin mo lang, dapat ganito gawin sa situation na to. Ganun pala. Mapapansin mo, lalo siyang magpapaliwanag, magdadagdag ng halimbawa, at unti-unti, nauubo siya sa sariling kwento. Habang abala siya sa pagpapaliwanag, ikaw ay nananatiling composed at kontrolado ang flow. Ang tao ay natural na gustong ipagtanggol ang sariling opinyon.
Kapag naulit mo lang ang sinabi nila, hindi ka nagbibigay ng bagong argumento. Kaya sila ang naiipit sa cognitive loop. Parang self-feedback sila. Sila mismo ang nauubos sa effort habang ikaw ay tahimik at nakatutok sa objective mo. Para itong tuning fork. Kapag ang isang kalaban ay kumakanta ng maling nota at ikaw lang umuulit sa tono niya ng tama, siya mismo ang makakaramdam ng resonance ng mali niya. Unti-unti mapapansin niya na siya ang nagkakamali, hindi ikaw. Ang galing ng The Echo Trap ay sa subtlety. Hindi mo kailangan manalo sa argument o mang-insulto. Sapat na ang tahimik na pag-echo para sila mismo ang magtrabaho sa sariling insecurity o need to prove themselves. Gamitin mo ito sa mga taong laging gustong mangibabaw sa usapan. Huwag mo lang sobrahan, maliit at banayad na echo lang. Kapag nagamit ng tama, makukontrol mo ang sitwasyon. Sila mismo ang nauubos sa sariling lakas at ikaw ang nananatiling composed at may psychological edge. Sa madaling salita, ang echo trap ay parang mental jujutsu. Hindi mo sila hinahabol, hindi ka lumalaban, pero sila mismo ang nauubos sa sariling energy.